Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Ang hirap sa walang pumipindot. Hi guys! Welcome back to our vlog. It's Happy Tuesday. Alam niyo, matagal ko na itong gustong gawin at gustong-gusto ko nang gamitin, but yung iba nagamit ko na siya. And today, before kami mag-dinner, naisip ko na itong i-save as one of my digital diary or sa aking vlog para naman good memories ko kung ano yung mga na-receive ko on my 44th birthday gift. Hindi na ako bata, pero I'm so very happy and blessed and grateful sa mga nakakaalala sa akin, even though ang daming nag-video call, tumawag, nagpadala ng mga gift na nasa Lucena din. Hindi ko pa mabubuksan pag-uwi ko na sa Pilipinas. And some of my friends dito sa Amerika na talagang tumawag, nag-effort, at mga naka-receive ako ng gift with my friends and my families. Siyempre kapag tumatanda na tayo, we're not expecting anything. We always pray na lang sa good health, continue good working or some of our business, also our family and friends, and my customers, at sa mga bago kong kilala at part of my life, kasama sila sa aking mga wishes and prayers talaga. But anyway, extra bonus na lang to kapag tayo nakaka-receive ng mga gift, dahil usually sa mga bata lang to nangyayari. But for me, I'm sharing this one na if you're getting older na marami nakakaalala at nakaka-appreciate pa rin, ay thankful pa rin tayo. Actually, I love gift, I love cards, I love greetings, kasi syempre, parang feeling mo kapanganakan mo uli yun. It's another year of blessings na buhay ka pa rin, malusog ka pa rin, even though marami kang roller coaster na napagdadaan, na napagtitibay ka pa rin ng panahon, at saka napagbabago ka ng panahon, nalalaman mo ang kahinaan mo, kamalian mo na dapat mong tuntunin kung saan ka talaga nararapat. Para hindi ka naman everyday to be a perfect at maging maganda sa ibang tao, kung hindi maging, alam mo yon, para sa pangsarili mo. Sa dami ko rin naman napagdaan for 44 years, may mga pangit, may mga maganda, pero I'm looking forward lagi dun sa mga blessing na bigay sa akin. At kung may mga pangit man na hindi maganda na nagawa ko, I try my best to confess, to change. Tao lang din tayo, hindi naman tayo perfect, at lahat naman nila, they have given a chance for the second chance din talaga. And hindi tayo kailangan malugmok or magpakalungkot sa mga bagay na yun, kasi lahat yun ay may reason para maituwid din natin yung mga mali na hindi na dapat na maulit, diba? Yun! So, these days, hindi ko in-expect na this year, marami pa rin akong mga birthday gift na tanggap. Even though hindi naman ganun karamihan yung friends ko dito sa Amerika, kasi magkakalayo din kami ng mga kamag-anak ko and common friends ko at mga kapitbahay ko at mga college friends ko. But yung intact na lang natawagan ka at i-text ka, ay it's better, a very happy moment na yun na talagang ang saya sa pakiramdam. Even though with my college friends, co-workers ko before from Dubai to Bangkok, Thailand, and sa Pilipinas, nakakatuwa at nakakataba ng puso. Hindi ako perfect na friend, syempre, may malikot na mundo rin ako, alam mo yon. But sometimes, big lessons din talaga. Why people umaalis sa'yo, nagstay sa'yo. You can learn some lesson. And then, may reason ako kung bakit ko ginawa yun. And for me, mas masaya ako ngayon. For me, mas komportable ako. Tama lagi si Edison, si best friend Edison. Happy birthday uli. Ito yung pictures niya nung tinawagan ko siya nung birthday niya. Talagang, you can stay for your longer friends na nakakakilala sa'yo at acceptan ka. Siyempre, tao ka lang, nasa ibang bansa ka rin, you can adapt of different cultures, may mga shocking nakikilala ka na hindi pala healthy at makakabuti sa'yo, na isa rin sa makakasira sa'yo, at sometimes, nakakagawa ka ng mga hindi maganda, and roll of it, hindi mo makikilala yung sarili mo. But part of it, kailangan dumaan yun, nasa kapalaran mo yun. But anyway, nandun yung pagsisisi mo, and sorry for that, na hindi mo na dapat ulitin. At kilalaning mabuti lahat ng mga taong pumapasok sa buhay mo. Hindi lahat, everyday will be good, smiling, and better.
If you getting older, hindi man perfect, but you will know much better kung ano yung tama at mali. Even though I am a mom, dapat maging modelo talaga ako ng anak ko. So, supposed to be nandun yung focus, controls, and prayers. And dahil ako ang puno, I have to try to be not a perfect one, but choosing be a silent and peaceful mom, 'di ba? So talagang kinonfess ko 'yan sa anak ko na lately yun nga yung mga friends na hindi mo inaasahan, na sometimes you can react for something pero sometimes ikaw pa yung mali pero hindi nila naiintindihan, 'di ba? Kasi pag nandoon na yung dagdag at bawas, it's not been better talaga. But 44 years of my life is very grateful, very happy, very blessed. Very simple of our life, healthy, okay nga yung mga pamilya, ang aming anak, kami mag-asawa. And the end of the day, we always been pray for all the blessing that we have. So, nagpapasalamat talaga kami. And lot of blessing it's having this year. Nakapag-travel kami, we have a new car, and we're starting to build yung mapaayos at mapaganda yung bahay sa Pilipinas. And syempre, mapag-aral mo yung anak mo. It's a very achievement and big achievement. Makatulong ka sa magulang mo, sa ibang tao. And to proceed yung mga life nyo dito, lalo na napakamahal sa Amerika. It's a very proud of it achievement na talaga namin yon na nasusustain namin yon. So, that one is another blessing and thankful and grateful talaga. So, for me, wala na akong iba pang mahihiling. But this gift, I'm so very happy and blessed na natanggap ko to. Unahin ko na siguro sa aking mother-in-law. Ayan. Alam ng mother-in-law kong mahilig na ako sa rubber shoes since nandito ako sa Amerika. Nakikita niya ang dami kong sapatos. But some of my flat shoes talaga, hindi galing dito. Lahat yun ay galing sa Pinas. Kapag may dumarating dito or uuwi ako, pinapadalhan talaga ako ng mommy ko. Kasi meron talaga akong friend sa Marikina na siya kong in-orderan talaga ng shoes. Kasi before, ako ay nagtitinda ng sapatos. But right now, in-stop ko muna yan kasi I will stable some of my business, baka maybe soon. And tuwing umuwi ako, pag may nagustuhan ako sa SM and my size 5, bumibili talaga ako. Kasi dito sa Amerika, never akong bumili talaga ng mga pang Sunday dress shoes or pang party shoes or pang simba-simba ko. So lahat talaga ng mga shoes ko ay dala ko pa way back na dumating ako ng Amerika, or yung iba padala ng mami ko, pasuyo niya, or some of them kapag umuwi ako ay nagdadala talaga ako kasi walang kasya sa akin. Kung may kasya man sa pangbata, but for me hindi na ako bumibili kasi nanghihinayang ako. So, niluluma ko lahat ng padala ni mami at lahat ng mga dala ko, niluluma ko na rin. So, nai-stack din dyan. Hindi naman ako madalas nagdadal shoes kasi nga, iba talaga yung pagka-weather dito eh. Even though nag-summer, napakabilis, na pwede kang mag-doll shoes, mag-crocs, mag-sandals. Hindi ako fanatic din ng sandals kasi nga before nagka-ingrown ako, mas gusto ko ang mga comfortable na doll shoes na malambot kasi nasasaktan ako. But dahil nga sa mga naging work ko dito sa Amerika at my first time, even though before na nag-work naman ako sa Dubai, sa Thailand, nag-rubber shoes ako, but hindi ganun kadami. Yung rubber shoes ko doon ay parang 3 lang, 2 lang, pang forma-forma lang din, pang labas-labas. But dito sa Amerika, napansin ko, 80% talaga, they useful the rubber shoes at ang dami mong pagpipilian. Sad to say, from Nike shoes na gusto kong mag-collect, 2 lang yung nabili ko kasi nga hindi kasya yung paa ko sa mga seniors talaga, or not seniors, sa mga adults na rubber shoes. Pumupunta ako sa bata. Sometimes hindi ko gusto yung design ng bata, or sometimes wala pang kasya sa akin. Nagpi-fitted ako sa Zara kasi favorite ko naman talaga ang Zara. Bumibili ako ng rubber shoes sa Zara, and then sa what we call this, Steven Madden. Yan, si Steven Madden, nakakakuha ko ng ilang rubber shoes. And second one, sa Puma, nakakakuha rin ako. Sa Adidas, at saka sa, may isa pa akong rubber shoes na kalimutang pangalan. So, dun lang ako may fixed na size 5. Hindi ako comfortable na mag-online orders kasi even though madaling mag-solid dito,
ay hindi ko talaga fitted sa sapa ako. So, for me, pag may nakita na akong maganda at fitted sa akin, even though kahit medyo mahal, ginagrab ko yung opportunity kasi ginagamit ko talaga on works or paglabas-labas. Lalo na kapag taglamig, kapag hindi ako nagbobota, kasi nga, sometimes nagbobota ako sa trabaho to make it safe kasi ang lamig talaga. And mahina ako sa lamig, madali akong sipunin, ubuhin. So even though you take care of yourself of medicine, full of rest, full of fruits, and kumain ka ng maayos, hindi, kakaiba ang weather. So talagang kailangan is doble-doble mo pa rin pag-ingatan yung sarili mo. So sa mga suot mo, mula sa paa hanggang sa pananamit, you have to take care of yourself even though mabilis ka ngang sipunin, ubuhin. At hindi maganda yun. So, nung nakita ko to, binigyan na kami ni Mama Panching, aking mother-in-law. Thank you so much, Mama. I love you talaga. Ng pera ko anong gusto namin. At ginusto ko tong bilhin kasi nga, if I'm starting again to work outside in January, pagbalik namin galing Pilipinas, at least fix yung aking sapatos, magaan kumilos, magaan magtrabaho, and for sure talagang push na push itong magagamit. So, I got a Puma with size 4. Isipin mo size 4, pero sa Pilipinas, I can buy size 5. Sa Thailand, nakakabili din ako ng size 5 nung nagtatrabaho ako doon. Pero dito sa Amerika, mas fitted sa akin ang size 4. At ito ay pangbata. Diba? So, dahil wala pa akong cream na rubber shoes na may pagka peach bato na may pagka-orange. So, I got this one kasi may ganito akong black at saka pink. Na alam kong very comfortable ako pag ginagamit ko sa work or kapag lumalabas ako. Excuse me, lalo na kapag winter. So, this one is better for me. Ayan. Thank you, Mama. Next naman, lately talaga ay bumabalik naman ang mga uso at ako talaga is one of my collection is relo. Halos nung boyfriend pa ako ni Sweetie or si Bingo ang aking asawa, most of the time ang regalo niya talaga sa akin ay relo. Kasi sabi niya, kita niya na very useful dahil ginagamit ko ito, komportable talaga ako, basta nakarelo ako, kwintas, hikaw at singseng. Mahilig ako sa bracelet but ano to, by occasionally. Kasi syempre ayoko mag-bracelet kapag nagtatrabaho ka, even though kahit nasa office ka, very hassle. But sometimes if they have occasions, why not? So kapag nagbe-bracelet ako, lumalabas lang kami ng Saturday or pag nag-church ako. Kasi nga sabi ko sa inyo, kahit hindi ganun kamamahalin yung alahas ko, mahilig ako mag-invest. Kasi mahilig talaga kami ni na Mami at buong pamilya namin mahilig sa alahas. So talagang mahilig kaming mag-alahas. And nung nandito rin ako sa Amerika ay napahilig ako mag-collect talaga ng relo. So yung pinaka gusto kong last gift ng asawa ko last Christmas, yung kagaya nung kay Kim Chu. Ito yan. Parang two-tone siya. So nag-wish ako na sana gold. Kaya lang medyo mahal ng konti. Pero syempre dun muna tayo sa mga bagay na priority. Ngayon, parang lumabas uli yung 80s na mga ganitong ganito, yan. So, this is Guess watch ko to. I think this one is magwa 1 year ko na siyang ginagamit. At napakaganda niya. And talagang ang uso ay pabalik-balik lang. So, lahat ng mga accessories nyo, lahat ng mga things nyo, pag-ingatan nyo talaga kasi bumabalik talaga siya. So, nung inasa ko ni Mama Panching na ano ba talaga yung gusto mo, sabi ko yung talagang very useful sa akin. At nung kami pumunta sa mall, nakakita ako ng Anne Klein, ang tatak niya or brand niya. So, nagustuhan ko rin ito. Ayan. So, dahil may black na ako, I got the brown one kasi may mga bags, shoes, and clothes akong kulay brown. I don't know, I'm getting 44. I love classic clothes. Even though mahilig ako sa mga shocking colors, different kinds of colors, or colorful talaga, mahilig ako. But sometimes talaga napapaibig ako sa mga cream, napapaibig ako sa mga brown, sa black. Siguro nga kapag nagkakaedad ka na, sometimes you feel classic and simply outfit. Pero nga, parang ako si Jolina, gusto ko lagi parang Christmas tree, mabuhay, kita agad. But sometimes you're getting tired for that, naiiba talaga yung fashion na gusto mo. But it depends. Alam mo naman ang badoy sa hindi. But for me, right now, I'm so happy na I got this one. Alam mo, may isa akong vlogger na napanood na bumili siya ng ganito pero
Kaso siya, parang second hand. Kasi sabi nga yan, nauuso uli yung mga ganitong swatches. So for me, I'm very happy. Pinakita ko to kay mama at nagamit ko na to ng ilang beses. I think 2 times to 3 times. And I'm so very happy. Napakagaan niya. Pwede itong paglabas-labas ko or pagpasok ko sa work. Kasi maganda talaga may orasan tayo para alam natin yung ikot na nangyayari for the whole day. So thank you so much, mama. And then napansin ko rin sa rubber shoes kasi nga all my rubber shoes very colorful, very shocking, but these days very classic and very feminine ang dating. Very simple lang talaga. So this one is first is Mama Panching or my mother-in-law birthday gift for me. Thank you so much, mama. I love ya. Yan. Next naman is I got dahil wala pa tayong pang-original na bili, but this one is a very expensive din. So, dahil kahit malayo ang mommy at daddy ko sa akin, they asking me kung ano pa rin yung gift. Alam mo, very generous and thoughtful din ang mommy at daddy ko. Even though, lagi nilang sinasabi na silang tinutulungan ko. So, gusto nilang magbigay ng thankfulness. And for me, okay na yung greetings, okay na yung nakikisuyo kaming alagaan si Tambelina kasi talagang parang hindi na nila time maalagaan yung anak ko. But supposed to be may mga kailangan kaming ayusin para makasama namin siya dito sa Amerika. But they give a 2 hands for me even though nandito ako sa Amerika. Ganun pa rin yung pag-aalaga at concern niya. Ganun din sa aking asawang si Dingo. So, yun. Dahil nga hindi pa tayo makakabili ng mga parang bodega bags or something like that na very expensive. So, nakahanap ako ng optional. And ang tatak nito, may tatak din siya. So, hinanap ko pa rin tong brand na to kasi I want my bag to be useful or pwede ko pa rin ipahiram kina mami at kay Tambelina kasi hindi talaga ako nang hinayang bumili dahil we share a lot. Our bags, shoes, talaga nag-share kami nga. So, kapag alam nilang 1 year, 2 years, di ko na gusto, or 1 year, I can share talaga. Kasi alam nilang wala akong big closet dito. So, I got the black one. Ayan. Yung black one is gift to ng daddy ko sa akin. Birthday gift nga. Since bata ako, dahil wala naman akong kapatid, and my brother as early passed away, talaga ang daddy ko ay laging they prepare a gift for me. Even though Christmas, New Year, my birthday, kung wala man, they give me a money to presents na bilhin ko yung gusto ko. So, talagang hanggang ngayong pagtanda ko, hindi pa rin nila ako nakakalimutan. Kaya naman for me, ang wish ko is dagdagan or to extend my life, na healthy ako para mas makatulong pa rin ako sa kanila. They not asking help for me, pero bilang anak, maganda pa rin ibalik natin yung mga kabutihan at time na inalagaan nila tayo. Hindi man much more than, pero ang sarap pa rin kahit konti, nakakatulong tayo sa kanila. Kasi ang balik naman nun, doble-doble blessing talaga. So, I'm so happy nung pinakita nila, natuwa naman sila. Sabi nga, sige, bilhin mo yung gusto mo, na alam mo makakapagpasaya sa'yo. And dahil ang dami to sa fashion ngayon, nauuso, so nakahanap talaga ako this one. Next naman is this one. It's a brown one. Ayan na nga, nagiging brown na tayo in black. Kasi parang if you're getting older nga, dun ka na napapapunta sa mga classic at very silent na kulay. Pero nalalove ko pa rin yung very colorful kasi masayahin nga akong tao. Ito, this one is for my mom and dad. Thank you so much. Yan. Okay. Thank you. Next naman is... Ano bang next? Next ko muna yung kay Tambelina. Tambelina knows that I'm doing little content. Alam mo yun, parang sa Instagram, sa Facebook, sa mga Reels. And alam ni Tambelina na napapahilig ako to collect some cutie things talaga. Like coffee mug and yung mga kung ano-ano. So, I think, ito yung una. So, ito yung pinili ko. Ayan. Kanina ginamit ko na siya. Ito yung pictures. Ayan. So, ang cute niya. Magagamit ko to sa mga content. Yan. I do believe na ginagawa ko lahat ito. Kasi syempre parang nakakatuwa, nakaka-relax. Even though you do something, gawin mo na to. And sometimes, if you get extra money sa pagko-content mo ng ganito, sa pag-reels mo, sa pagpo-post mo, it's a very helpful things. And masarap din na maitulong mo rin sa iba, diba? Next naman is this one. It's a plate. This is strawberry plate. Ayan. So, pwede mo siyang lagyan ng tinapay, prutas, whatsoever.
And it's very nice for the pictures din. Ayan. So, Thumbelina knows that I'm very happy sa mga ganito. And, ito rin, tumbler. Ayan, kasi napapaibig ako sa cherries at saka sa, sa strawberry. Ayan. So, ito, next naman is, ano pa ba? This one. Napakita ko na to, 'di ba, sa isang vlog ko, yung pumunta kami sa little yun. So, yan. Pero dahil nga we share a lot of bags namin, so for sure, share ko to sa kanya. Ayan. Next naman is pumunta muna tayo sa aking mga friends. Alam na mga friends ko na sina Edison, sina Ruby, ang mga yan from Bangkok to Thailand, yung mga Bangkok, Thailand, and Dubai, mga friends ko. Talagang, they asking me kung ano yung gusto ko na alam kong useful. Kasi sila, if I'm asking like Edison, they asking me, parang gusto niya pabango, t-shirt. Ganun lang yung gusto ni Edison eh. Tapos si Rudy lagi lang yung relo din, bags, ganyan. And I know naman na isang second ko pang collections, bags talaga. And ngayon, napapahilig talaga ako sa Steven Madden kasi ang gaganda rin talaga ng mga collections nila. So I decided na ito na lang yung i-gift nila sa akin. Ayan, this is Steven Madden. Ito yung bagong labas nilang edition niya yun. Ang cute niya. It's a cream. I don't know, parang puros, yung talagang parang pang, na yung kulay, yung parang iba na, yung parang mga pang 45 na, yung talagang hindi na very colorful yung mga things ko. Parang mellow, classic na, ganyan. So, ang ganda nito. Wala pa akong ganitong naging bag. So, sabi ko, pwede itong pang simba, pwede pang party, pwede din pang mall. So, ang dami nga. And, naging happy naman sila sa napili ko. Ayan. So, it's very beautiful. Ayan. So cute. And, I decided to bring sa Pilipinas. Ayan. Sa pag-uwi ko. So, yan. Thank you so much, guys. And one of my good friend dito sa Amerika, si BFF Rosso, ay talaga nag-effort at pumunta pa dito para madala ang aking gift. Hindi kami nakalabas the past few months. Yes, kasi pareho kaming busy. At saka, lumabas pala kami one time pero madalian lang yun talaga. Kasi parehong busy at hindi mag-match yung oras namin. But I think for the last week or next week, magbe-birthday siya. Nag-decide siya na mag-lunch kami sa Filipino food. I don't know kung matutuloy, pero I think sinet na namin yung date for lunch day. Anyway, dinala niya tong paper bag na to. Yan. Meron din siyang malaking chocolate sa Toblerone na bigay sa amin. Ayan. Thank you so much. I decided na dalhin na lang sa Pilipinas. And, eto talaga business niya. Inatuwa ako kasi binigyan niya ako at pwede kayo mag-PM sa kanya para makabili kayo. So first, diba, dahil alam niyang mahilig ako sa coffee, mahilig ako mag-juice, mahilig akong uminom kapag nag-work, kapag nakaupo ako or nanonood ako sa gabi. So this one is safety mug niya. Ang ganda, kasi ang higpit, talagang hindi matatapon yung mga juice nyo, kape nyo. I think this one is another character. Next naman, yung bigay sa akin is ipit siyang ribbon, parang Korean. Ayan. So, thank you so much. Next naman, ito naman, pwede to sa juice, sa tubig, sa coffee, din na cold. Grabe, dumami ang aking collections. Nakakatuwa. This is a pink one. Dahil magno-November 1, napakaganda niya, oh. Diba? So cute. Next naman is a Magden. It's a pink one. Actually, nabuksan ko na siya. Kaya nga gusto ko na siyang i-save as one of my digital diary para magamit ko na siya. Kasi talagang, girl, ang tagal na nito. Last month pa. This one is my favorite. It's my favorite color. It's pink. Diba? Ang cute niya. So, I decided to use it, this one. Yun. And before ako, or bago ako mag-birthday, I think nakahanap siya ng isang accessories na in ngayon. So, sabi nga, bibilhan kita kasi ewan ko ba doon. Mayaman talaga yung friends kong yan. This one, yung binigay ng kwinta sa akin. Ayan. It's so nice. So, diba? Pinart na lang niya yan na earring. Oh,
diba? Ayan. Thank you so much, BFF. I love you and hope to see you next week. Hindi na siya nakikita sa vlog ko kasi very busy siya. At inaakit ko na siyang mag-vlog. Ayan. So, the last gift na na-receive ko is, alam ni Sweetie kung paano nga talaga ako regaluhan kasi mas gusto ko talaga yung very useful. Kapag tinanong niya ako, sinasagot ko siya ng maayos kasi ayoko yung nag-aaksaya kami ng pera. And even though ngayon, marami kayong priority, marami kaming gasto, sabi ko, wag na lang muna. Maybe next time na lang. Kasi ang dami na rin naman niyang naibigay sa akin at yung time na magkasama kami na nandiyan sa tatabi ko is the best gift ever na sa akin. Very contento na talaga ako sa life na binibigay niya sa akin. So, okay na, happy na ako, kontento na ako. So, hindi ko in-expect. Nagpaparinig kasi ako kasi nga, lately, umikli na yung hair ko kasi nga, nag-dry siya. So, I need to cut my hair para i-medication siya ng mga hot oil para magmukha pa rin siyang healthy kahit hindi na siya healthy kasi nga kakukulay ko. So, I decided na pagkatapos ng wedding ko, saka ko pare-reband, papaayos ulit yung buho ko kasi that time na umuwi ako ng May to June, very hectic naman yung schedule na nangyari sa akin. Even though na hot oil ako at na reband ako ni Grace, thank you so much, umayos naman yung buho ko. So, maybe next time na lang. So, napaibig ako ng mga curly hair, ganyan-ganyan. Even though ang dami na niyang regalo sa akin, sabi ko nga, gusto ko nung Daiso ba na pangunat ganyan, pangkulot. Nung tiningnan ko ay parang $400. Sabi ko, wag na. Sayang ang pera, marami pa tayong pagkakagasusan. Yun muna yung focus namin. Tamang-tama naman, nakakita ako nitong bebe. At itong bebe nito ay very useful. Nagamit ko na siya. And I don't know kung madadala ko siya sa Pinas. So, nung kinukulot ko yung hair ko, inuunat ko yung hair ko, maganda siya. So, for me, pasok sa banga, pasok sa budget. Sabi ni Sweetie, ako na ang bahala, bibilhan kita. So, I'm very touching talaga. Ayan. Hindi ko na-open kasi dadami pa tayo. Next naman is, ito talaga yung pinaka-wish ko kasi hindi pa nga nag-start yung business namin uli, yung aming nahanap na shop. Kasi I decided na January na lang. Kasi marami din akong in-orders na bagong paninda from Bangkok, Thailand. And gusto ko sana talagang magpasok ng little bunny bags na ilalagay ko sa mall. So, I'm so excited for the new stand, for the new content. For the second week or third week of January, abangan nyo yan. Kasi part of it, yan ang good news natin for 2025. So, medyo marami tayong ginagawa, nagkatrabaho, nagbi-business, family time. So, talagang pag nagbi-business ka, magandang focus ka para hindi ka malugi. So, yung business naman namin, tuloy-tuloy din online, yung mga aming pasabay. So, alam mo, tumingin na ako nito sa Walmart at nakakita ako nito sa Target. So, nung pumunta akong Target before, yung malaki, kasi si BFF Rosa, bumili siya. So, parang $25 to $50. So, sabi ko, ayoko ng ganyan, parang thermos. Gusto ko kasi, kapag napunta ako ng store namin at may mga dress ako, gusto ko, unat sila, kahit yung mga t-shirts ko, gamit yung pambata, yung little Daniela clothes. Gusto ko naman maganda pag pinaplansya. Tamang-tama, naglabas ang Target. Alam niyo naman sa Target, talaga namang medyo expensive, but the past few weeks, nakasale lahat sa Target. So, naabutan ko siya. Ayan. So, may pamplansya na ako. At guess what? Color pink pa. It's my favorite color. So, pasok na pasok sa banga talaga. Diba? Oh. Hindi na ako mahirapan sa shop namin. May pang, ano na ako, plansya. Diba? Sasaksak ko na lang. Oh, this plansya-plansya ako doon. Kahit dito sa bahay, pag nagmamadalian ka, and even though gusto mo mag-travel, pwede siya. Pero I think dito lang siya sa States or dito lang siya sa Amerika kasi nga, hindi na naman siya pwede sa Pilipinas. But for me, ang ganda niya. Very beautiful. So, yan pang isang gift ni Sweetie. Thank you so much. Next naman, yung pinaka-last. Alam niyo, mahilig ako sa necklace. Mahilig ako sa mga watch at sa mga bracelet. But sa hikaw kasi very pili lang talaga ako. Very cutie pie lang ang mga hikaw. Kundi ako mahilig sa malalaki, even though parties pwede pa. Pero yung pang araw-araw, pang simba, pang ibang parties, very simple lang ako sa hikaw. Pero sa necklace, mahilig talaga ako. So, etong tinatawag nila ngayong mother pearl o mga, ano to, anong uso, yung ano ba nito? Yan yung kanyang quintas na bigay sa akin. This is a birthday gift of my husband. Ayan. So cute.
Diba? Cute niya. And, sinamahan niya ng bracelet. Ito. Suotin natin yung bracelet. Ayan. So, it's nice. Alam mo, ang liit lang ng kamay ko. Kaya ang liit lang nung bracelet. Ayan. Mas gusto ko yung ganito na bracelet. Ayan siya. Kasi, ito, pinartner ko dito. Ayan. Diba? Thank you so much. At dahil naman, thank you so much, sweetie. Meron siyang letter sa akin. Happy birthday, sweetie, and I love you. Okay. Thank you so much. Ako naman, nagpa-birthday ako sa sarili ko dahil gustong-gusto ko nga kapag may bracelet ako, may quintas ako, may kapartner siya. So, I got this one, a bracelet one. Ayan. Maliit lang din to. Susukat natin. Diba? Mahilig talaga ako sa alahas. Alam niyo ba? And, yeah. Cute. Diba? So cute. Diba? Yun lang po mga na-receive ko sa birthday ko. And I'm so very thankful, grateful, happy, blessed. Lahat-lahat na nandun na. And syempre mga small greetings, padala ng video call, and yung kakantahan ka. At saka yung nag-prepare yung anak ko na nagpiano siya, tinantahan ako. Very happy talaga. Thank you, sweetie. Kita ka ba? Baka makita ka. Ayan, naka-shorts kasi siya. So, lahat ng gift na to, very thankful ako. Ang tagal ko siyang tinabi. It almost October something na ngayon. And lahat sa akin to na-receive ko before September 20. So, talagang medyo kinip ko muna bago ko sila gamitin. Pero, I'm very happy and thankful. Thank you guys sa lahat ng mga ito. Hindi lang naman tayo nabubuhay palagi sa mga material na bagay, sa pera, para makapagpasaya sa atin. Kung baga, this is extra bonus na ibibigay sa atin na pwede natin talagang i-appreciate. Ibig sabihin, they sharing love sa atin, diba? But sometimes, okay din yung wala, diba? But for me, very simple ko lang naman. Even though you greet me, totoo ka at mahal mo talaga ako, why not? Okay na sa akin yun, diba? So, this one is a very blessing din talaga dahil nag-effort sila, syempre. Nagbigay sila ng konting extra pocket para sa akin. Kaya naman, I'm really appreciate. So, yan lang naman po ang masishare ko on my 44th birthday. Sa aking haul, sa aking birthday gift, na sobrang saya ko at na-appreciate ko lahat ito. At hindi ko rin naman in-expect lahat ito. Dahil if you're getting older, hindi ka na nag-expect ng gift. But sabi ko nga sa inyo, I love gift, cards, greeting. Very happy na ako. At bless naman ako na binigyan pa rin ako ng mga gifts to open in my birthday, syempre, diba? Iba pa rin yung pakiramdam. So guys, thank you for watching my vlog. Sana nag-enjoy kayo to open my gift. Ngayong 44 ako at gusto ko talaga tong i-save. Kasi I think nung nag-start ako dito sa America nag-birthday, meron din akong vlog. First birthday ko na nag-open ako ng gift. I don't know last year kung meron ba akong vlog ng birthday ko. I don't know. But this one, gusto ko siyang i-save kasi kahit ko konti lang din talaga siya, ay sobrang happy at na-appreciate. So guys, thank you for watching my vlog. See you again in my next vlog. Don't forget to like, to share, to comment, and subscribe our channel. See you again in my next vlog. Bye. Good night.